Mga kaistorya, welcome sa another episode ng ating Mag-Istorya Ta Infovlogs. But before we continue on our topic, please subscribe on my YouTube channel, follow on my FB page and TikTok account, like, comment, and share Mag-Istorya Ta Infovlogs. This is your host. My name is Ardison Tolibas Arzua, aka Papa Ardi. Department of Energy, mga kaistorya. Minomonitor ngayon ang power situation ng Pilipinas dahil nagpalabas ng statement ang Pag-asa na ngayon na ang simula ng warm and dry season ng Pilipinas. At kapag warm and dry season na, ibig sabihin wala nang ulan, mainit, di ba? According to the Department of Energy, tumataas ang demand ng energy consumption. The fact is, sinabi yan ni Energy Secretary Rafael Lutilia ng DOE. Kaya ang Department of Energy ngayon, mga kaistorya, they are closely coordinating with our stakeholders para masiguro na kung magtagal pa itong El Nino phenomenon, itong warm and dry season, ay mamamalagi pa rin ang tinatawag na sustainable energy or sustainable electricity supply. Ang kinatatakutan po, baka magkakaroon ng energy crisis. Kapag mainit kasi, maraming nag-i-aircon, mas mataas ang demand ng kuryente. Dapat ba tayong matakot, mga kaistorya? Ang masasabi ko dyan, sana pinaghandaan ng ating gobyerno itong El Nino phenomenon sa aspect ng energy supply. Noon pa sana. Kasi, bakit tayo mag-worry kung mainit ang panahon? Bakit tayo mag-worry na mauubos ang energy supply kapag warm and dry season? When in fact, itong mainit na panahon ay producer din ito ng electricity. Di ba? Kaya nga may tinatawag po na solar power eh. Kung meron lang sana tayong tinatawag na technology, mga kaistorya, na mako-convert itong sinag ng araw into electricity, walang problema. Kahit pa mag-El Nino. Sa aspect lang ng sa aspect ng energy supply, itong pinag-uusapan natin. Kasi meron tayong solar energy. 'Di ba yung solar energy, saan ba siya kumukuha ng electrical supply? 'Di ba sa araw? Kapag ka-El Nino phenomenon, sino bang naghahari? Di ba si Haring Araw? So napakainit niyan. The more tayo makakakuha sana ng solar energy. Pero ang nangyari, nagpo-problema tayo ngayon na dahil sa sobrang init, baka magkakaroon tayo ng electricity crisis or energy crisis. Kaya ang masasabi ko dyan, mga kaistorya, this is now the time na mag-isip pa tayo ng mga matatalinong paraan. Papaano ba masusolusyonan ng problema ng bansa? Energy crisis dahil El Nino? Wala sanang problema kung nag-acquire tayo ng maraming mga technologies that will convert solar power from the sun into electricity. Okay? So for more informative topics, please don't forget to subscribe on my YouTube channel, follow on my FB page and TikTok account, like, comment, share Mag-Istorya Ta Infovlogs. This is your host. My name is Ardison Tolibas Arzua, aka Papa Ardi, and have a nice day.